Sir Daddy ano po ang pagkakaiba ng BMBA sa ating, ibang, negosyo na hindi under BMBA? Let's say, corporation or partnership na sinasabi niyo nga po kanina na ang pagiging, BMBA ay, para sa micro business enterprises. Okay, ang mga micro-enterprises, pwede rin kasi silang sole proprietorship. Ang ibig sabihin ng sole proprietorship, iisa lang ang may-ari. For example, ikaw meron kang tindahan, ikaw ang may-ari, nagre-register ka sa Department of Trade and Industry. So yung mga negosyo na isa lang ang may-ari, ang tawag dyan ay sole proprietorship. So long as yung capital mo ay 3 million and below, mag-register ka, i-register mo yung negosyo mo, let's say tindahan, sa DTI. Pero kung ikaw naman partnership, let's say tayong apat, may negosyo tayo, mga partners tayo, we are a partnership, or maybe tayo ay isang korporasyon, marami tayong mga stockholders, no? Okay din yan. Pasok pa rin yan sa barangay micro business enterprise law kasi merong mga corporation na ang kapital nila ay maliit lang, 3 million and below. So pag ikaw naman ay corporation or partnership, you must register with the SEC or Securities and Exchange Commission. Now, there is a third type of business, yung tinatawag natin na kooperatiba or cooperatives. Usually, pag sinabing cooperatives, they have a common nature. No? For example, farmers cooperative. Ibig sabihin, kooperatiba ng mga magsasaka. Ibig sabihin, lahat sila, yung mga miyembro ng kooperatiba ay magsasaka. Okay? Tandaan nyo kapag ang sole proprietorship, ang tawag sa may-ari ay proprietor. Pag ikaw naman ay may-ari ng isang partnership, you are a partner. Pag ikaw naman ay may-ari ng isang corporation, you are a stockholder. Pag ikaw naman ay isa sa mga may-ari ng isang kooperatiba, ang tawag sa iyo ay member. Okay? Okay. So, yung membership ng isang cooperative, dapat ang tinatanggap lang nila na member, yung kauri nila.